Very interesting developments from the Office of the Ombudsman. Telling us more is mobile journalist Arles de los Santos. Arles, si Senator Loren Legarda and son Batangas Congressman Leandro Leviste are possibly facing plunder. Ano ba update dito? Yes, Diego, kanina nga lang ay kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla mismo na napirmahan na nga niya ang charge sheet para sa posibleng kasong plunder at graft sa maginang sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Senator Loren Legarda. Kasunod yan ng umano'y irregularidad sa solar projects at contracts ng pamahalaan. Ani Remulla, questionable daw yung ilan sa hindi pagtupad sa kontrata na itinatakda dito nga sa prangkisa ng solar power ni Leviste at kung saan naman nasa daang bilyong piso daw umano yung nawala dito sa publiko dahilan nga para hindi maging accessible umano ang solar power sa ating bansa malinaw daw na mayroong ginawa sa nalabag sa batas at malaki raw yung nawala sa mga Pilipino na ayon din sa pagkakasalansan ng umano'y solar empire ni Leviste na later on ay ibinenta rin naman. Habang yung pagkakasangkot naman dito ni Senator Loren Legarda, ni Remulla, hindi naman daw makukuha ng 21-year-old na si Leviste nung nakuha nga ang prangkisa ang umano'y exclusive franchise kung hindi tinulungan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda na nakaupo naman bilang chair noon ng Finance Committee ng Senado na tila katulad daw ng Appropriations Committee ng House of Representatives. Ani Remulla, ginamit umano ni Legarda ang posisyon para makakuha ng prangkisa ang anak niya. At ayun na nga, tinitignan ang umano'y conflict of interest, plunder at kasong graft para sa mag-ina. Habang kasama din sa mga posibleng makasuhan nga ang former Department of Energy Secretary na si Alfonso Cusi. Diego. Alright, Arles, para malinaw, this is only for the preliminary stages. Ang i-determine nila dito is if there's a reasonable certainty of conviction. Tama ba yon? Tama ka dyan, Diego. At actually, ayon kay Remulla, November pa lang daw, last year ay inutusan na yung Office of the Ombudsman para ito ay silipin. And as early as January, this 2026, ay tinitignan na nila itong reklamo na ito. At ngayon nga, kinumpirma ni Remulla na pinirmahan niya na yung charge sheet para pumasok na nga ito sa preliminary investigation. Arles, sa preliminary stages, gaano katagal ito based sa mga ibang plunder cases na dumaan? So far, Diego, kakailanganin pa na magbigay muna ng counter affidavit si Leviste, si Legarda, maging si Cusi nga, at syempre may definite days yan, yung kay Romualdez itong last time nasa 15 days lang. So titignan natin kung kaparehas din na 15 days yung iuutos sa kanila, So technically asahan natin yan na baka sa susunod na 2 linggo ay magpasa na ng counter affidavit itong mag-ina, and later on kung ano yung magiging resolusyon ng Office of the Ombudsman kung kakasuhan na nga ba itong dalawa. Alright, Arles, let's move on to another issue, yung updates naman sa counter affidavits ni Senator Robin Padilla, at ni Senator Alan Peter Cayetano. I think yung kay Senator Robin Padilla pala, napadala yung kanyang counter affidavit. Tama ka dyan, Diego, kasi we remember last time na diretsong sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na umano ay tila ini-ignore ni Senator Robin Padilla yung reklamo ng obstruction of justice laban sa kanya, pero sa isang pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Padilla na nagbigay nga siya ng counter affidavit, Nagpasa na raw siya sa Office of the Ombudsman and kinumpirma naman niya ni Remulla na tila meron nga daw miscommunication dahil merong personnel mula sa Ombudsman na tila na-overlook nga yung liham, kasi talagang kailangan mag-lobby dire-diretso mula sa front desk, papasok yan, like wala daw shortcut pagka nagbibigay nga ng tugon sa Office of the Ombudsman. Pero sumulat naman na daw si Remulla para nga ipaliwanag ang nangyari kay Senator Robin Padilla at tuloy-tuloy daw yung kanilang evaluation dyan. Alright, well Arles, ito 4 days na after yung SONA ni PBBM and of course yung highlight niya, yung panimula niya was about yung cases na sabi niya, madaming cases against former House Speaker Martin Romualdez. Ano na ang update dito?
Ngayon, Diego, ay tuloy-tuloy yung bilang natin ng 15 araw na binigay sa kanya para mag-file ng kanyang counter affidavit, kung saan nga meron siyang inilabas na statement yung kanyang kampo, no. Aniya hinihiling niya yung pantay na hustisya, no, dahil yung ombudsman daw na nagsasabi na may mga testigo at naging yung DOJ ay na-discredit na daw, no, yung umano'y mga testigo na ihaharap dito dahil nga meron mismo ang DOJ na utos na sampahan ng cyber libel and perjury charges yung ilan sa 18 Maleta Boys o dating bagman ni Zaldico, maging ang abogado nito, no, si Attorney Levito Baligot. Kaya ang tanong ni Romualdez ngayon ay patas daw ba yung investigasyon, at kung may mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyber libel at perjury, gagamitin pa rin daw ito para ituro lamang siya. Kaya daw hindi siya uurong sa laban na ito at hindi siya magpapatinag at gagawin lang niya kung ano ang tama. Alright, let's go on to another topic. Ano ba ang latest sa cases ng yung supposed bagman of former Congressman Zaldico at saka si Attorney Levy Baligo, 'di ba may kaso against them? So far, Diego, ang nakuha natin mula sa Department of Justice, no, yung case ni Attorney Levy Baligod, ayon kay DOJ Undersecretary Dato kahapon, ay naraffle na daw doon sa Caloocan Regional Trial Court Branch 1, 2, 3. Pero may mga hinihintay pa tayo na iba pang mga kaso kasi meron din na kaso sa Las Piñas, San Juan at Muntinlupa. Ito yung iba pang mga personalidad, no, na nagkaso sa iba pang mga lugar, no, dahil nga sa pagkakasangkot din nila sa umunoy mga na-deliveran nila ng pera kaugnay ng flood control projects ng ating pamahalaan. Alright, thank you for those updates. Mobile journalist Arles De Los Santos reporting to us live from the Office of the Ombudsman.